napakaraming nanood dun sa show mo kaninang tanghali with Congressman Chua. Baka itong show mo ngayon, mga 13. Meron na ngayong 2,889 na nabola. Nagtsatsaga sa atin para pag-usapan ito. Hindi ko alam kung bakit sila nagpupuyos dito sa ginawa ni Vice President Sara Duterte, no? Oo nga. Ano ang problema rin sa ginawa niya? Ha? Ba't ba galit na galit sila? Yung binasa mo kanina, paso na yun eh. Hindi mo ba nabasa yung latest? Yung? Pinawi na ni Kwan. Sabi ni Vice President Sara, hindi naman niya tinetreten si PBBM, si First Lady, si Speaker Martin. Wala naman siyang mamanahin sa mga yan eh. Wala naman siyang mamanahin na nakaw na yaman. Yan ang sinabi niya. Concerned lang siya sa kanyang my murder. My murder. Yun ang sabi niya. Medyo ungrammatical, pero pabayaan na natin. No? Nadinig ko yun. Nabasa ko yun. Pero ang sa akin, paano mong babawiin yung ganito kaliwanag ng mga kataga? At siya pa nagsabi, no joke, no joke. Unless, anak siya ng tatay niya. Yan yung problema sa inyo eh. No? Deepfake yun. Ganun ba? Deepfake yun. Oo, kayo naniniwala ka agad kayo eh. Sa napapanood nyo, deepfake yun. No? May naninira lang kay Vice President Sara. May naninira lang. No? Concerned lang talaga siya doon sa kanyang very special friend. Okay, naglalabasan na ng kulay ngayon Nagkataon ba na pareho tayo naka-green? Ano ba yan? Coincidence lang ba yan? Naka-green ako, pero yung sa akin, hacket eh. Anong gusto palabasin? Anong gusto palabasin? Ibig sabihin, bumababa ako sa level mo. As usual. Okay. Ano bang suot ko? Buhaya eh. Buhaya lang eh. Mas mataas ng konti dyan ang hacket. Oo. Ano ba, player ba yan? Michael Hackett? Ano ba yung mga... Kainis. Corny. Ayusin naman yung joke ng host. Pambihira naman. Ang problema kasi ngayong gabi, ito lang nakikisimpatya lang sa mga nanonood sa atin. Siguro may mga naka-tune in ngayon sinasabi. Walang hiya kayong dalawa. Inabangan ko tong episode na to. Yan lang pala yung mga sasabihin nyo. Ang problema... Nagkakagulo ang buong bansa, di ba? Nagkakagulo ang buong bansa. Nagtatawa na lang kayo. Hindi, weekend eh. Dapat pahinga yung mga tao, di ba? Dapat chill lang eh. Weekend eh. Di ba? Kasama mga pamilya. No? Nanonood ng Netflix, tsaka Disney Channel. Di ba? Oo. Tapos biglang meron nag-meltdown. Oo, nagwala. Grabe. Kanina, kung anong tawag. Biglang may nag-meltdown. Biglang may nag-unhinge. Diba? Unhinge eh. No? Oo. Alam mo, Senator, sabi ko, I thought I'd seen it all. Kasi hindi naman ito yung first time na mag-meltdown siya eh. Diba? Pero iba pala yung meltdown mo pag yung chief of staff mo yung dinetain, no? Iba pala, no? Syempre, very special sa iyo yung chief of staff mo in more ways than one, no? Very special yan eh, no? Wala naman ako naisip pahiwatig. Albawa, yung chief of staff ko, no? Tiga UST rin, si Arlene Santos. No, very close sa akin yan. Recruit ko yan nung college eh, no? Oo, kaya talaga mga chief of staff ay talagang pinapahalagahan. Dahil walang mangyayari sa'yo kung wala kang matinong chief of staff. Lalo na yung chief of staff na very, very close sa'yo. So, kailangan magwala. Ganon? Siyempre, paano kahapon, nung dinescribe ko yung pagpunta niya rin sa Kongreso na may dalang kumot at saka unan, sabi ko, kwanto, political calculation. Nilagay niya sa quandary yung Congress. Dami if you do, dami if you don't. Hindi naman siya pwedeng kalad ka rin doon, palabas, di ba? Vice President siya. Tsaka 400 yung kanyang security. Hindi naman siya pwedeng panatilihin doon dahil mabababoy naman yung rules ng House, ng Congress, di ba? Na bawal matulog doon. No? Na mukhang hindi nabasa mismo ni Pulong yung rules. Pwede daw magstay indefinitely si Vice President Sara sa kwarto niya dahil kung naman daw yon
kwarto naman daw ng kanyang distrito. No? After 3 years, pwede kang palitan eh. Kaya hindi sa iyo yung kwartong yan. Hindi sa iyo yan, no? Talagang iba talaga 'tong mga Duterte, no? Talagang pag inisip nila na kanila talaga. Oo. Pero isa sa mga na-realize ko rito, no? Kung maraming na-bother kung marami nababother din sa pag-uugali ng tatay, yung Rodrigo Duterte, dapat yata mas mabother kayo dito sa ugali nitong anak. Parang mas no? Mas matindi. Don't you think? Oo, kung kaya niyang ipa-assassinate yung presidente, yung first lady, tsaka yung speaker, paano na lang tayo? Binawi. Lalo na yung host na laging bumabanat. Paano na lang ng tayo? politiko, no? Lalo yung host ng politiko at saka nung... Di ba? Press 1? Kaya ninervyos ako nung narinig ko. Naku, kung kayang gawin yon sa presidente. Lalo na kung totoo yung sinabi ni Las Cañas at saka ni Matubato na talaga nagpapatira yung vice president no siya pa ay mayor. Tapos ngayon, no less than the president, no less than the first lady, no less than the speaker. Tatakutin ng assassination. Paano na lang yung facts first, no? Parang nakakaramdam ako bino-volunteer ako dito. Hindi naman, no? Hindi naman, no? Naka-green niya ako, yo. Ayan, no? Hindi naman, no? Poprotektahan kita.